In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanilang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang iyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis at may gunita kay Santa Isabel na taga-Portugal. Ang mabuting balita ngayon ay patungkol sa pagtawag ni Jesus kay Mateo. Isang publikano, taong itinuturing na makasalanan sa paningin ng mga Hudyo. Ngunit sa halip na hatulan si Jesus ay tumawag, "Sumunod ka sa akin." At agad tumugon si Mateo. Hindi nakatingin si Jesus sa nakaraan ni Mateo, kundi sa kakayahan niyang magbago at maging tagasunod. Ito rin ang mensahe sa ating lahat ngayon. Ang Diyos ay hindi lumalayo sa mga makasalanan. Siya mismo ang lumalapit at nag-aanyaya, katulad ng sinabi niya, "Habag ang ibig ko at hindi hain." Ito ay paanyaya sa pagmamahal na walang kinikilingan at pagpapatawad na walang hanggan. Si Santa Isabel ay isang reyna, ngunit hindi ginamit ang kapangyarihan para lamang sa sarili. Inialay niya ang kanyang yaman sa mahihirap at naging instrumento ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan sa kanilang kaharian. Halimbawa ngayon, mga doktor at nurse na nagsisilbi kahit pagod at may sariling pinagdadaanan. Mga simpleng tao na tahimik na tumutulong sa mga community pantry relief efforts o sa pag-alaga ng may sakit. Mga kapatid sa simbahan, gaya ng mga extraordinary ministers of Holy Communion, lectors, catechists, na nagsisilbi kahit walang nakatingin. Mga halimbawa sa pagbabago ngayong panahon, ang pagtaas ng teknolohiya
Ngunit minsan, nagdudulot ng pagkalayo sa Diyos. Mas maraming oras sa social media kaysa sa pagdarasal. Paglaganap ng modernismo na unti-unting nilalayo ang tao sa doktrina ng simbahan. Mas pinipiling huwag mangumpisal o ayaw tanggapin ang mga turo ng simbahan tungkol sa kasal, sakramento, at pananampalataya. Mas maraming pagsubok sa kalusugan at pamilya. Ngunit ito rin ay nagiging daan para muling tumawag sa Diyos. Ang ating tugon dito ay magsimulang muli. Kilalanin ang mga pagkukulang, lumapit sa sakramento ng kumpisal, bumalik sa mesa, maglingkod sa simbahan, magturo ng pananampalataya sa pamilya. Panalangin para sa ating mga minamahal. Mapagkalingang Diyos, aming Ama, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mahal na obispo, Jose Pantulo, sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Ipagkaloob mo po ang kagalingan ng katawan at tibay ng loob sa kanilang paglilingkod. Gayon din po si Raymond Lawrence, si Jonah, at ang lahat ng aming pamilya at kaibigan na may karamdaman. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Nais din po naming ipanalangin ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na, lalo na si Pope Francis, Manuel Sr., at ang lahat ng mga kaluluwang nasa purgatorio. Naway makapiling na nila kayo sa iyong kaharian sa pamamagitan ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Mateo, habag ang ibig ko at hindi hain. Sa Oseas, pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Catechism of the Catholic Church, ang pagkakawang gawa sa kapwa ay isa sa mga pangunahing gawa ng Kristiyanong buhay. Walang kasalanan, gaano man kabigat, ang hindi mapapatawad ng Diyos kapag ang tao ay taos-pusong nagsisisi. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!